Magandang oras sa inyong lahat. Nais kong humingi ng paumanhin kung late po ang aking upload dahil sa kasalukuyan po ay nagluluksa ang inyong lingkod sa pagpanaw ng aking pinsan. At narito na nga ang karugtong ng kwento. Kinaumagahan, medyo maayos ng pakiramdam ni Lorelai pero hindi siya pinapasok ni Mera. Hindi rin naman ito pumasok dahil sa kanya. Sino ba naman kasi ang babantayan niya doon kung wala siya? Imbes na discussion ng guro ang maririnig niya, ay napalitan ng sermon ni Mera. Napangiti si Laura. Maliban kay Alfie, si Mera talaga ang nag-aalaga sa kanya. Alam mo ate, para ka ring sinanay kung makapag-sermon. Ang pinagkaiba niyo lang ay ang gamit na lingwahe. Tagalog magsalita yun. English ka naman. Natatawa niyang usal habang inaalala kung paano siya pagalitan ng nanay sa tuwing nagkakasakit siya pagkatapos maligo sa ulan. Mera sigh. You're not taking it seriously, Lay. Huwag ka na po kasing mag-alala ate. Maayos na po talaga ang pakiramdam ko. Pagkumbinsi niya rito. Well, that means I can come in now. Biglang may nagsalita sa labas ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Fiera. Looking like a princess in her pink floral dress. Napakaganda at pantay ang pagka-curl ng buhok nitong kulay kayumang green na nakuha niya siguro sa kanyang ama. Fi, what are you doing here? Tanong naman ni Mera sa bata nang maglakad dito papalapit sa kama kung nasaan pa rin nakaupo si Laura. I'm here to visit Tita Laura because everyone won't let me visit her last night. Ani Fiera at umakyat sa queen-size bed. Bumangon naman si Laura para alalayan itong makaakyat, lalo pat medyo may kataasan ng kama. Pinakyat niya ito at doon sa may paanan niya naupo. That's because she was sick. Paliwanag naman ni Mera sa sinabi ng bata. Exactly, that's why I want to visit her. Fiera insisted. Hindi mapigilang mapangiti ni Laura sa sinabi ng bata, habang si Mera naman ay napailing na lang sa pamangkin nito. You look like Sleeping Beauty last night, Tita Laura. You did not even wake up when Daddy carried you. Pagkwento ng bata. Talaga? Ginawa niya yun? Mabuti, hindi siya nabigatan. Tugon niya sa bata. You're not as heavy as you think you are, Tita Laura. Dagdag ng bata. Seryoso nga talaga si Louie na hindi ako mabigat. Komento niya sa kanyang isip. Natawa na lang si Laura. Wala ka bang pasok? Tanong niya na lang sa bata. I have, but it's in the afternoon. Paliwanag ng bata. Napatango naman si Laura. Would anyone be so kind to tour me around here? It seems like a big place. I'm afraid I'll get lost. Ani Laura habang inilibot ang paningin sa silid na inukupan niya. Dahil umaga ay talagang kitang-kita niya ang karangyaan sa loob ng silid. Ano pa kaya sa labas? I can do that. Presenta ni Fiera. I mean as well. Sabi naman ni Mera. Alright, let's go. Masiglang bulalas ni Fiera at nauna ng lumundag pababa sa kama. Don't do that again next time, Fi. You might get sleep. Ani Mera na hindi agad nakapag-react sa ginawa ng bata. I'm sorry, Tita May. I'm just too excited to show Tita Laura around. Fiera beamed. Tumayo na si Mera. I can see that. Inalis ni Laura ang makapal na comforter bago bumaba sa kama at inayos ang higaan bago humarap sa dalawa. Tara na. Ani niya at lumapit sa dalawa. Tama nga ang naisip ni Laura. Malaki at napakarangya ng bahay ni Alfie. Napakaraming silid at hallway ang binabaybay nila bago makarating sa grand staircase na covered naman ng red carpet pababa.
It's an opulent mansion filled with luxurious furnitures. Kaagaw-agaw pansin rin ang raindrop chandelier na nakakabit sa itaas. Napakaganda ng style nito. There's about 20 bedrooms and 25 bathrooms, including the room you occupied. The mansion is measured approximately around 50,000 square foot. Ani Mera. Bumaba sila ng hagdanan at napunta sa napakalawak na living room. Napanganga si Laura sa napakalaking television. This is their exclusive entertainment suite. But I can call this as their private theater. I love watching movies here with Kai. Salaysay ni Mera. And I saw them kissing one time. Biglang usal naman ni Fiera. Parehong natigilan si Mera at Laura sa sinabi ng bata. Namula si Mera habang si Laura naman ay natawa ng makabawi. That because they are lovers. That's normal to them. But you should not kiss anybody and you should not let any boy kiss you too. You're too young for that kind of activity. Save that for your future husband. Ani Laura sa bata sabay kindat rito. Fiera giggled and made her way elsewhere. Mera and Laura just tailed her around all throughout the tour. They've been in the kitchen, dining room, library, music room, and family arcade. Sa bawat parte ng mansyon ay hindi niya mapigilan ang pagkamangha. Alam niyang mayaman si Alfir pero hindi niya naisip na sobra pa pala kaysa sa inaasahan niya. Now that we're done here, let's go outside. Pag-aya ni Fiera. Binalingan ni Laura si Mera. Meron pa? Mera sighed. Tumango na lang ito at sumunod sa pamangkin. Walang nagawa si Laura kundi ang sumunod sa dalawa dahil idea niya rin naman ito. Nang makalabas ay nakita niya ang pabilog na fountain at sa hindi kalayuan ay nakita niyang napakapamilyar at mataas na gate. Teka, biglang usal ni Laura na nagpatigil at nagpalingon kay Mera at Fiera. Itinuro niya ang gate. Hindi ba yan yung gate na nadaanan natin noong nasa unang bahay pa lang tayo ni Alfir? Yung gintong gate ng mansion na pag-aari ng isang billionaire, sabi ni Louie. Napatango si Mera nang mapatingin ito sa gate bago binalik ang tingin kay Laura. Alfir's the billionaires he's been talking about. Casual na sabi ni Mera. Napakurap naman si Laura. All this time, alam mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagkibid balikat na lang si Mera. It's not my story to tell. Come on, Tita Laura needs to see the greenhouse. Tumagbo na naman papalayo si Fiera. Napabuga ng hangin si Mera na nasa tabi niya. I never felt too old unless I'm with that kid. He's just full of energy. Komento ni Mera habang naglalakad sila pasunod sa bata. Maging si Laura ay nakakaramdam na rin ng pagod, pero hindi niya naman may tatanggi na gusto niya pang maglibot dahil sa ganda ng mansyon. Habang naglalakad ay manakita siyang dalawang gazebo sa magkabilang direksyon. Nakahilera rin sa gilid ng daan ang mga paso ng halaman. Hindi rin nagtagal ay nakarating sila sa greenhouse. Transparent ang glass kaya medyo nakikita na niyang loob. Nang buksan ni Mera ang pinto ay bumungad sa kanilang iba't ibang uri ng halaman. We have onions, cabbage, carrots, lemongrass, and tomatoes too. We usually use this than buy from supermarket. Ani Fiera. Maganda yan, maliban sa fresh, ang ingredients nyo, nakatipid pa kayo. Tugon ni Laura. Do you like santan, Tita Laura? Biglang tanong ni Fiera. Oo naman. Napakaganda kaya ng mga orchids. Tugon ni Laura. Hilig ni nanay mag-alaga niyan dati. Ani Laura sa kanyang isip. Nilingon siya ni Fiera. Please come here po. Lumapit naman si Laura, pero nang makalapit siya ay muli itong sumenyas kaya nag-squat si Laura sa harap ni Fiera.
Ngumiti naman ang bata sa kanya bago pinatong ang kung ano sa kanyang ulo. Nang kapain niya yon, ay pinigilan siya ng bata. Don't touch it, or you will ruin the santan flower crown I made for you. Tigil nito. Napangiti naman si Laura. Thank you, aniya bago siya tumayo ng marahan para hindi mahulog at masira ang pinaghirapan ni Fiera. They heard a knock kaya sabay na napalingon silang lahat sa pintuan ng greenhouse. May isang lalaki doon. Miss Blaine, please go back inside the main house now. Sir Alfred needs to prepare his daughter for her class. But it's too early, isn't it? Ani Fiera. Napailing ang lalaki. I'm afraid it's not. Your class will start exactly 1 hour from now. Napatingin naman sa oras si Laura. 12 na pala ng tanghali. Balik na tayo. Ani Laura. Okay. Humawak si Fiera sa kamay ni Laura kaya sabay na lang silang naglakad pabalik sa main house. Hey, it's good to see you today. How do you feel? Tanong ni Louie nang makaupo sa tabi ni Laura. Better. Thank you sa pagdala sa akin sa klinik. Ani Laura at kumiti rito. That's nothing. Anyway, you missed a lot yesterday. But don't worry. I made some notes for you to catch up with the lessons. Binuksan nito ang bag at ibinigay sa kanyang isang notebook. And I apologize in advance if you see my penmanship. I'm a bit rushed while making that. Napakamot sa batok at nahihiyang umiti si Louie sa sinabi. Nako, sobrang salamat talaga sa effort mo. Kaibigan nga talaga kita. Ani Laura at pinasadahan ng tingin ang laman ng notebook na ibinigay nito. Maganda naman ang sulat kamay nito at may mga highlights pa talaga with a little bit annotations. Yung mga lessons nito kaya natutuwa si Laura dahil naintindihan niya talaga ang mga nakasulat. And I don't know how to contact you yesterday. I can find you on Facebook and I don't have your number as well. So, I'll tell you now. We're partners in one of our subjects and we have a group presentation to do. Technically, it's a by pair type of reporting since the group only consists of 2 members. Our reporting is scheduled on Monday. Are you available on Friday night or a sleepover? We can do the PowerPoint at my house since I have all the resources that we might need. And we can also practice afterwards. Sounds like a plan? Louie tilted his head as he waited for her response. Sleepover sa bahay nila? Dalawa lang kami? Sa isip ni Laura. Sa tingin ko, hindi ako papayagang mag-sleepover. Pasensya na. Pagtanggi niya. Is that so? Then maybe I could sleep over to your place. How's that? Suggestion ni Louie. Hindi ko naman bahay yun. Magdadala pa ako ng kung sino. Laura said in her head. How about sa library na lang? Pwede nating gawin ang PowerPoint sa library. Total, may mga vacant time rin naman tayo this week. Suggestion ni Laura. Bumagsak ang mga balikat ni Louie sa sinabi niya. Sure, if that's what makes you like, then I'll just bring my laptop with me. Ani nito. Napatango naman si Laura. Sige, salamat. Dumating na ang kanilang guro kaya hindi na rin naman na sila nakapag-usap pa. Umuwi na at sabay na naglalakad si Laura at Mera patungo sa exit. I've got some notes from yesterday's classes. I'll show you once we arrive at home. Usal ni Mera. Salamat pero binigyan na ako ng notes ni Louie. Pero pwede nating tingnan kung complete yung mga notes natin. Bahagyang tumaas ang kilay ni Mera. That guy Louie is really something. Huh? Mabait lang talaga yun si Louie. Tugon ni Laura. How certain are you? How can you even say that after being with him for just about a week? Usisa ni Mera. Napanguso siya sa tanong ni Mera. Masasabi kong mabait si Louie.
Approachable siya. Nagsusorry naman siya kung alam niyang kasalanan niya. Tsaka hindi ko naman siya pinag-uusapan nagmawa ng notes para sa akin nung absent tayo kahapon. Pero ginawa niya. Tsaka siya rin kaya ang nagdala sa akin sa clinic. Dalawa rin kami ang mag-partner sa reporting. Pinili niya ako kahit absent ako. Just by those acts, you considered him as a good person? Komento naman ni Mera sa sinabi niya. Alam kong hindi mo siya masyadong gusto, Ate Mera, pero subukan mo kaya munang kilalanin pa siya. Tugon ni Laura. Sinulyapan siya ni Mera. You should too. Ani nito at muling nag-iwas ng tingin. These days, it's hard to distinguish someone genuine and a sham. So I want you to be careful as well. No one knows what are their intentions towards you. It could be good for you or to harm you. Babala nito. Hindi alam ni Laura kung bakit siya biglang kinilabutan sa mga sinabi ni Mera, pero biglang bumalik ang kaba na nararamdaman niya. Ang kaba noong nakatanggap siya ng text na hindi niya alam kung kanino galing. Kinapan ni Laura ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa, ngunit mas lalong kinabahan nang hindi niya makapa doon. Napatigil siya sa paglalakad kaya maging si Mera ay tumigil rin. Hinubad ni Laura ang suot na bag at hinanap ang cellphone sa loob pero wala doon. Yung cellphone na binili ni Alfir, hindi ko mahanap. Ani Laura kay Mera. Let's go back and check the classroom. Aya ni Mera. Lakad tagbo na ang ginawa ni Laura sa kaba. Makarating lang sa kanilang silid-aralan at mahanap ang cellphone. Nang dumating sila doon ay tapos na ang mga cleaners. May nakita po ba kayong cellphone rito? Tanong ni Laura. Wala po. Pasensya na, miss. Sabi ng lalaki at itinali na ang trash bag. Pinasadahan ni Laura ng tingin ang kabuuan ng silid-aralan. Nagbabaka sakaling mahagip ng paningin ang hinahanap. Pero bumagsak ang balikat niya nang hindi niya makita ang cellphone. Nagpasalamat siya sa cleaner at bagsak ang balikat na naglakad palabas. Nasa lubong niya si Mera na nagtatanong ang mga mata. Naiiyak na napailing si Laura. Baka mapagalitan siya ni Alfir kapag nalaman nitong naiwala niya ang cellphone. Hindi niya talaga alam kung saan maaring mapunta yon. Bigo silang naglakad pabalik sa gate. Nang makalabas ay naraw na si Keyos at kausap nito si Alfir. Parehong seryoso ang mga mukha at nang mapansin sila ay parehong nasa kanya ang paningin ng dalawa. May alam na bang mga ito na nawala niyang cellphone? Tanong ni Laura sa isip at napasulyap kay Mera dahil baka ito ang nagsumbong sa dalawa. Pero nagkibid balikat naman ito at muling napatingin sa harap. Nang makalapit siya ay huminto siya sa harap ni Alfir. Magsasalita pa lang sana siya pero nagpaliwanag nang itinas nito ang isang kamay. What time did you lose this? Gulat na napatingin si Laura sa hawak nito. Ang cellphone na hinahanap niya ay hawak-hawak nito. Papanong napunta yan sa'yo? Tumingala si Laura para salubungin ang tingin nito. Humigpit ang pagkakahawak ni Alfir sa cellphone. Keep an eye on her, or you'll lose her the next time. And I knew it wasn't you anymore. I tried to contact your phone, but no one answered. And when I came here thinking something might have happened to you, I found this in the trash bin, near the parking lot of your school. Paliwanag ni Alfir. Tila nanlamig ang buong katawan ni Laura sa narinig. Sino ang gumagawa nito sa kanila? Sino nga ba ang gumagawa ng kababalaghan sa kanila? Abangan ang karugtong. Muli ako'y humihingi ng paumanhin kung late akong nakapag-upload dahil kami po ay nagdalamhati muna. Maraming salamat sa pangunawa.